ano po, na impeachment laban sa Vice Presidente. 'Di ba? Pamilya ang nakikita natin, pamilya talagang gustong tapusin ang buhay ng pangulo. Wala na tayong iba, 'no? At kumbaga hindi lang po isang beses sinabi, halos paulit-ulit po. At kada merong mga press conference, yun ang mga naririnig po natin sa kanila, 'di ba? Oh. Kaya wag ho kayong ano, wag ho kayong mga mabibigla sa mga ganito kasi ano 'to, siguro may 3 buwan na din po mga kababayan na narinig ng mga Pilipino nung nagsalita si Baste Duterte ng ganyan. Sabi ni Beth De Jesus, pamilyang kriminal at demonyo sila. Sabi ni Ma'am Merly Belen, hindi pwede papayag, no, kung sila ang uupo, kawawa ang mga bata. Sabi ni Sir Sunny Reyes, um, yari kay Director Matibag yan. Ayos yun para maubos sa totoong threat sila sa future ng bansa. Hindi makamove on bayan dahil sa kanila. Sabi ni Dutdut Pintura, sa ganong kapaligiran sila lumaki kaya ano pang aasahan natin. Pero pag ito po natuloyan, malamang ang sigaw na naman at sabihin na naman po ng kampo ng mga Duterte sila po ay ginigipit lang. Tapos itatanggi po nila na gusto ng ulo ni Baste Duterte. Ulo sa baba o ulo sa taas ho, mga kababayan. At eto nga po, dahil napag-usapan na din po natin ang impeachment, mga bossing, eh, 'di ba na ako para ho sa akin ang highlights nitong impeachment ng Vice Presidente, eh, kumbaga yung kabuuan, 'no, yung kabuuan from 1 to 9, from day 1 to day 9, ang kabuuan po mga kababayan, ang pinaka-highlights is yung mga parang panggagago lang nung mga abogado ni Sara Duterte, 'no, sa kabuuan po. Yung unang araw, abang tayo ng abang, hintay tayo ng hintay kung ano ang sasabihin ng depensa. Ang sasabihin ng depensa is 32 million po ang bumoto diyan. Sapat na po ba 'yun para pagbasihan na ang Vice Presidente ay walang ginawang pagbabanta sa buhay ng pangulo? Sapat na po ba 'yun na basehan para sabihin mo na hindi kumurap o hindi naglustay ng pera ng bayan ang Vice Presidente? Hindi ho. Ikalawa, mga bossing, sila Narbasa, yung mga objection nila, halatang pampatagal lang, halatang paulit-ulit lang, halatang panglito lang doon sa mga witness. 'Di ba? Kasi alam nila mahihirapan sila, eh. Diyan pa lang po sa sa unang parte ng impeachment, yan pong mismong pagbabanta sa buhay ng presidente. Ako ho ay naniniwala, mahirap po nilang malusutan yan mga bossing. Ano? Madami pa po ang nakapila. Nandiyan pa yung susunod, confidential funds. Nandiyan pa din ho susunod mga kababayan, yun po bribery sa Department of Education. At ito nga nagulat yung iba. Sabi nung iba, aba ibang klase ang Vice Presidente. No, kasi talagang eto din yung naging huling vlog ni Mima Alicia po mga bossing. Yung pa-catering ng Vice Presidente ho mga kababayan doon sa loob ng Senado. Di ba? Ay, hindi ito. Alisin ko. Yan din yung huling naging vlog ni Mima Alicia patungkol po doon sa pagkain ng mga side nila doon po sa Senado. Nasaan ba yun? Sandali nga. Alisin ko na ito. Ayan Abogado PH, sabi. Abogado PH, nasaan ba yun? Ito. Look, okay, sabi. Look, in a July 7 letter, Vice President Sara Duterte requested the Senate to allow exclusive arrangement for her impeachment trial defensive food and beverage due to security. Ano yun? May laso ng pagkain sa Senado at kinakailangan meron pang ganyan.
beverage due to security concern and also ask the chamber to shoulder the wow ha, wow ha, hindi sila pwedeng kumain doon sa pagkain ng Senado. Tayo po ang babalikat niyan, no? Basahin niyo po, look, in July 7 letter, Vice President Sara Duterte requested the Senate to allow exclusive arrangement for her impeachment trial defense team, food and beverage, due to security concern, and also ask the chamber to shoulder the cost for this and the catering services. Sa balikat ng mamamayang Pilipino po yan, mga bossing. Ano? Bakit hindi sila yung gumastos niyan? Parang sobra na naman po yun. Parang grabe naman po yun. Di ba? Baka pati yung mga, hindi kaya pati yung mga lawyer niya. Yan pong mga lawyer nila. Pagkamamahal po ng mga bayad dyan sa mga yan. Siyempre, hindi, baka dekalidad po yan. Ako po ay naniniwala, mga bossing, na lahat ng lawyer ni Sara Duterte matatalino po. Ano? Hindi naman makakatungtong sa pagiging lawyer yan kundi matatalino. Kaya lang, ang problema, yung kasong hinahawakan niya o hinahawakan nila. Napakahirap pong idepensa, mga kababayan. Tapos ito, no, ang impeachment po ay patungkol doon sa paglustay ng pera ng bayan. Tapos ito, kailangan special pa sila, may pa-catering pa. Sagot nino? Sagot ng mamamayang Pilipino. Bakit mamamayang Pilipino? Pondo ng Senado o yung gagastos. Sabi ni Ma'am Remy Rivera, ang gara niyang gumastos pero pera ng bayan ang binabayad. Sabi ni Rosana Alahoy, kung kasabwat ang BF ni Mima, so totoo yung hula ni Maestra Ganda. Sobra na talaga, no? Panggugulang ni Sara. Pera pala ng bayan ang ibayan po. Grabe na yan, sobra. Hindi na sila nahihiya niyan, no? No? Hindi na ho sila nahihiya. Biruin mo, Senado o Chamber o ay, wala ka na talaga masasabi dito ho sa mga ito, mga kababayan. No? Pero, kagandahan, hindi sila umuubra kay Director Matibag. Ayan. Kahit ano pong pagtitibag nila kay Director Matibag, mga kababayan, ay hindi nila matibag. Hindi ito. No? Sabi ng mga iba, yung sa mga DDS, naku, wala, nilalamon, napapalunok, hinihingal si Director Matibag.